Maligayang pagdating sa Pilipinas, Ginoo. Sana'y maging kahanga-hanga ang inyong biyahe. Kumusta? Tuwang-tuwa akong tuklasin ang Pilipinas. Ang American elite ay naghuhumiyaw para sa Pilipinas. 5 minuto pa lang ako rito. Pag-apak pa lang ng paa, laking gulat sa hindi inaasahang pangyayari. Ipagpalagay na kakababa mo lang mula sa isang pribadong eroplano, ang iyong makintab na sapatos na katad ay dumampi sa lupa at ang mainit at masiglang hangin ng isang dayuhang bansa ay biglang sumalubong sa iyo. Sa loob lamang ng 5 minuto, ikaw ay nahila sa isang ipo-ipo ng damdamin mula sa pagkamangha, pagkalito, hanggang sa lubos na pagkahumaling. Iyan mismo ang nararanasan ng mga American elite pagdating nila sa Pilipinas, isang destinasyon na gumagawa ng ingay sa buong mundo. Ngunit ano ang mayroon sa Pilipinas na may ganoong kalakas na pang-akit? Ano ang nagpapamangha sa mga taong sanay sa karangyaan, kapangyarihan, at perpekto na mapapasigaw ng, "Wala pa akong nakitang lugar na tulad nito"? Alam mo ba na sa nakaraang taon lamang, dumoble ang bilang ng mga VIP na bisita mula sa Amerika sa Pilipinas at hindi lang sila bumabalik ng isang beses kundi kasama pa ang kanilang mga kaibigan at pamilya? Sama-sama nating tuklasin ang kwentong ito, isang paglalakbay na puno ng sorpresa kung saan ang American elite ay nabaliw sa Pilipinas mula pa sa unang sandali. Nagsimula ang lahat sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Isang umaga ng Mayo, ang sikat ng araw ay nagliliwanag sa malalaking salamin ng terminal. Si Charles Hamilton, isang milyonaryong negosyante ng real estate mula sa New York, ay kakababa lang mula sa kanyang Gulfstream G650, ang pribadong eroplano na naghatid sa kanya sa Pilipinas. Hindi madaling mapahanga si Charles. Nakapaglakbay na siya sa mahigit 50 bansa, nagbakasyon sa 7-star na hotel sa Dubai, tumikim ng mamahaling alak sa Tuscany, at nagmamay-ari ng isang villa na tanaw ang dagat sa Malibu. Ngunit ngayon, pagkatapos lamang ng 5 minuto ng pag-apak sa Maynila, nakatayo siya, bahagyang nakabukas ang bibig, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang unang bagay na nagpabigla kay Charles ay hindi ang mga naglalakihang gusali o ang mga makikinang na supercar, kundi ang ngiti. Oo, ang ngiti ng isang batang babae na nakasuot ng makulay na damit Filipiniana, nakatayo sa VIP welcoming counter. "Welcome to the Philippines, Mr. Hamilton," sabi niya. Malumanay ang boses ngunit puno ng kumpiyansa. Nag-abot siya kay Charles ng isang bungkos ng mabangong sampaguita. Si Charles, nasanay sa malamig na profesionalismo sa mga internasyonal na paliparan, ay nakadama ng kakaibang init. "Hindi pa ako nasasalubong ng ganito," sabi niya sa kanyang assistant, puno ng pagtataka. "Hindi lang sila nagtatrabaho, pinaparamdam nila sa iyo na parang umuwi ka." Ngunit iyon ay simula pa lamang. Nang lumabas si Charles sa terminal, isang makintab na itim na limousine ang naghihintay. Ngunit ang umagaw ng kanyang pansin ay ang driver, isang binata na nagngangalang Jose, na nakasuot ng maayos na barong Tagalog, nagbukas ng pinto ng sasakyan at yumukod ng may pambihirang paggalang. "Magandang araw po, ihahatid ko po kayo sa inyong hotel. Sa daan, gusto niyo po bang makinig sa jazz o subukan ng ilang kundiman?" Tanong ni Jose, nakangiti. Tumawa si Charles. "Nagbibiro ka ba? Kundiman? Sige, subukan natin." At sa loob ng limousine na dumadaan sa mga kalsada ng Maynila, ang matamis na himig ng isang klasikong awiting Pilipino ay umalingaw-ngaw na nagpakilos sa paa ni Charles. "Ito ang unang beses kong makarinig ng ganitong musika," sabi niya. "At sa tingin ko, gusto ko na ito." Sa loob lamang ng 15 minutong biyahe mula sa paliparan patungo sa sentro, nahila si Charles sa isang ganap na ibang mundo. Ang mga abalang kalye, ang matulin na pag-ikot ng mga tricycle at jeepney, ang mga nagiinit na tindahan sa kalye na may amoy ng masarap na sisig o adobo at ang nagliliwanag ng ngiti ng mga lokal. Akala ko ang Pilipinas ay magiging katulad ng ibang destinasyon sa Asya. Alam mo na, moderno at abala, pero may kulang sa karakter, ibinahagi ni Charles sa kanyang assistant. Pero nagkamali ako. Ang lugar na ito ay buhay, may kaluluwa, at naramdaman ko iyon mula pa sa unang mga sandali. Ang susunod na hinto ni Charles ay isang 5-star na hotel malapit sa makasaysayang Fort Santiago sa Intramuros, kung saan sinalubong siya ng isang tradisyonal na ritual, isang baso ng mainit na tsokolate
at isang malamig na tuwalya na may amoy ng sampaguita. Ngunit, ang talagang nagpahanga sa kanya ay ang pag-aalaga ng mga tauhan ng hotel sa bawat detalye, mula sa paraan ng pagtiklop nila ng mga napkin sa hugis ng isang dahon hanggang sa kung paano nila ipinakilala ang kasaysayan ng Intramuros nang may nagniningning na pagmamalaki. Hindi lang sila nagtatrabaho, sabi ni Charles, nagkukuwento sila ng kanilang bansa at gusto ko pang makinig. Ethos. Habang nag-enjoy si Charles sa kanyang tsokolate sa isang sulok ng Maynila, isa pang grupo ng elite mula sa Los Angeles ang kararating lang. Si Sofia Reyes, isang Hollywood film producer na may lahing Pilipino, ay kasama ang isang entourage ng VIP na kaibigan, kabilang ang isang movie star at isang sikat na fashion designer. Kinumbinsi ni Sofia ang mga ito na pumunta sa Pilipinas para maranasan ang tinatawag niyang nakatagong perlas ng Asya. At nang pumasok sila sa Intramuros, ang buong grupo ay nahila sa isang espasyo na puno ng kulay at tunog. Tingnan mo, sabi ng movie star. Itinuro ang isang matandang babae na mabilis na nagdadala ng mga paninda sa kanyang basket, puno ng sariwang prutas. Mas maganda ang tanawin na ito kaysa sa alinmang pelikula na ginawa ko. Ngumiti si Sofia, inakay ang grupo sa isang maliit ngunit sikat na karinderya. Kailangan ninyong subukan ang sinigang, sabi niya. Hindi kayo nakapunta sa Pilipinas kung hindi kayo kumain ng sinigang. Nang iabot ang mainit na mangkok ng sinigang na hipon, ang amoy ng sabaw na nilaga na may sampalok, gulay at kaunting sili ay nagpatahimik sa buong grupo. Tanging ang tunog lamang ng masarap na pagsipsip ng sabaw ang naririnig. Hindi ako nagbibiro, sabi ng fashion designer. Dadalin ko ang recipe na ito pabalik sa Amerika at magbubukas ako ng sinigang restaurant sa Beverly Hills. Nagtawanan ang grupo, ngunit sumang-ayon ang lahat na ang sinigang na ito lamang ay sapat na para maging sulit ang biyahe. Samantala, nagpasya si Charles na maglakad-lakad sa paligid ng Fort Santiago pagkatapos magpahinga sa hotel. Hindi niya inaasahan na sa maikling paglalakad lang, mahihila siya sa isang mundo na puno ng sorpresa. Isang grupo ng mga bata ang naglalaro ng sipa sa tabi ng daan, isang matandang lalaki ang nagpinta ng kalye, at ang mga makukulay na kalesa na nagdadala ng mga turista. Parang nakatira ako sa isang pinta, sabi ni Charles sa kanyang tour guide. Ang lahat dito ay totoo, hindi peke. Naglakbay ako sa buong mundo, ngunit bihira akong makakita ng lugar na nagpaparamdam sa akin na napakabuhay tulad nito. Iyo, my God of. Nang lumubog ang araw, nakatayo si Charles malapit sa Parian Gate ng Intramuros, nakatingin sa Manila Bay na nagniningning sa ilaw. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang asawa sa New York. Mahal, kailangan mong pumunta rito, sabi niya, puno ng kasabikan. Ang Pilipinas ay hindi lang isang destinasyon, isa itong karanasan, at sa tingin ko, hindi pa ako aalis agad. Ang nagniningning na ilaw na sumasalamin sa Manila Bay ay unti-unting kumupas habang sumisikat ang araw. Si Charles Hamilton, ang milyonaryo mula sa New York, ay nagising sa kanyang marangyang suite na tanaw ang lumang simbahan ng San Agustin. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakaraang araw, kung saan ang ilang maikling oras sa Maynila ay nagparamdam sa kanya na parang pumasok siya sa isang ganap na bagong mundo. Ngayon, nagpasya siyang tuklasin ng mas malalim, hindi lamang upang matugunan ang kanyang kuryosidad, kundi upang malaman kung bakit ang Pilipinas ay lubos na pumukaw sa kanyang puso. Sinimulan ni Charles ang araw sa isang almusal sa hotel, kung saan inanyayahan siyang tikman ang tapsilog, isang tradisyonal na ulam na may tapa, sinangag, at itlog, sinamahan ng maasim at matamis na sarsa. Nag-almusal ako sa mga Michelin restaurant sa buong mundo, sabi niya sa waiter. Ngunit ang ulam na ito ay simple, ngunit gusto kong kumain pa ng kumain. Ngumiti ang waiter at kinuwento sa kanya kung paano siya tinuruan ng kanyang lola na magluto ng tapsilog noong bata pa siya. Isang maikli ngunit nakakainit na kwento. Tumango si Charles. Iyan ang gusto ko rito. Ang lahat ay may kwento at lahat ay handang magbahagi. Samantala, sa Intramuros, ang grupo ng kaibigan ni Sofia Reyes ay nagpatuloy sa kanilang pagtuklas. Pagkatapos ng makalangit na sinigang kahapon, nagpasya silang subukan ang tinatawag ni Sofia na isang tunay na street experience, pag-inom ng kape sa isang karinderya. Ang grupo ay nagtungo sa isang maliit na lugar sa poblasyon
kung saan ang mga mabababang upuan na plastic ay inilagay sa tabi ng kalsada. Ang movie star, na sanay sa mga mararangyang cafe sa Hollywood, ay medyo nalito noong una sa pag-upo sa napakaliit na upuan. Ngunit nang iabot ang kapeng barako na may gatas, humigop siya at napasigaw, "Diyos ko, mas masarap ito kaysa sa latte sa Starbucks." Bakit walang nagsabi sa akin tungkol sa kape ng Pilipinas nang mas maaga? Natawa ang buong grupo at mabilis na kumuha ng larawan ng fashion designer at agad itong in-upload sa Instagram na may caption, "Kapeng Barako sa Poblasyon, kung saan ang tisampom ay nagdudulot ng tunay na kaligayahan." Ngunit ang talagang nagpabaliw sa grupo ni Sofia ay nang makita nila ang isang morning market sa malapit. Ang mga kuwadra ay puno ng sariwang gulay, makulay na prutas at mga street food tulad ng puto, kutsinta at longganisa na ipinagbibili sa isang masiglang kapaligiran. Inakay ni Sofia ang grupo sa isang stall ng adobo kung saan isang babaeng nagtitinda ang mabilis na nagpiprito ng karne. Ang bango ay kumalat sa buong kalye. "Kailangan ninyong subukan ito," sabi ni Sofia. "Ito ang pambansang ulam ng Pilipinas." Sa pagdinig nito, masiglang umorder ang grupo. At nang iabot ang mainit na adobo sa kanila, walang sino man ang nag-usap, tanging ang tunog lang ng pagmuya at ang pagsisiyap dahil sa matamis at maalat na lasa. "Sumusumpa ako na gagawa ako ng pelikula tungkol sa pagkain ng Pilipinas," pahayag ng movie star na nagpatawa sa buong grupo. Samantala, habang nag-enjoy ang grupo ni Sofia sa mga masarap na street food, may ibang plano si Charles. Isang biyahe sa bangka sa Pasig River ang iminungkahi ng kanyang tour guide bilang isang paraan upang madama ang mapayapang kagandahan ng labas ng Maynila. Nang dumaan ang bangka sa tahimik na tubig, namangha si Charles sa tanawin sa magkabilang pampang, ang mga luntiang palayan, ang maliliit na nayon na may pulang bubong, at ang mga magsasaka na abala sa kanilang bukid. "Akala ko ang Maynila ay isang modernong lungsod lamang," sabi niya sa tour guide. "Ngunit ilang kilometro lang mula sa sentro, parang nasa ibang lugar ako, mapayapa at malinis." Ngumiti ang tour guide at kinuwento sa kanya ang kasaysayan ng Pasig River at ang mga alamat na nauugnay dito. Nakikinig si Charles. Pakiramdam niya ay nakakonekta siya sa isang malalim na kultura, isang bagay na bihira niyang maramdaman sa ibang mamahaling destinasyon. Kinahapunan, nagpasya si Charles na bumisita sa San Agustin Church sa Intramuros, ang sinaunang simbahan na itinuturing na simbolo ng kaalaman at tradisyon ng Pilipinas. Nang pumasok siya sa loob, nabighani siya sa tahimik na espasyo, ang mga lumang puno at ang mga crypt na nagpapakita ng sinaunang kasaysayan. Isang lokal na guide ang nagkuwento sa kanya tungkol sa kahalagahan ng San Agustin, kung paano pinahahalagahan ng mga Pilipino ang pananampalataya at paggalang sa mga ninuno. "Sa Amerika, mayroon kaming Harvard, Yale," sabi ni Charles. "Ngunit ang lugar na ito ay hindi lamang isang simbahan, isa itong pilosopiya ng buhay." Huminto siya sa harap ng isang pader, dahan-dahang hinawakan ang mga nakaukit na bato at naramdaman ang pagiging matatag ng kasaysayan. Kasabay nito, ang grupo ni Sofia ay naliligaw sa isang maliit na eskinita sa Intramuros kung saan hindi sinasadyang natuklasan nila ang isang tindahan na nagbebenta ng pinya na tela. Ang fashion designer, na eksperto sa tela, ay hindi makapalis ng tingin sa mga kumikinang na tela na hinabi ng mga artisan mula sa Aklan. Ang kalidad, ang kulay, ang kinisperpekto ito para sa isang haute couture collection. Sigaw niya at agad umorder ng 10 metro ng tela para dalhin pabalik sa Los Angeles. Ang may-ari ng tindahan, isang matandang babae, ay nagkuwento sa kanila kung paano siya natuto ng paghahabi mula sa kanyang ina at kung paano ang bawat tela ay nagdadala ng kwento ng isang buong pamilya. Si Sofia, kahit na may lahing Pilipino, ay naantig. "Lumaki ako sa Amerika, ngunit ngayon, pakiramdam ko ay mas naiintindihan ko ang aking pinagmulan," sabi niya sa kanyang mga kaibigan. Nang lumubog ang araw, si Charles at ang grupo ni Sofia, kahit nasa dalawang magkaibang lugar, ay nagbahagi ng parehong damdamin. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang destinasyon, kundi isang lugar na nagpapahinto sa kanila, nagpapagana na tumuklas pa, at nagpapagana na maging bahagi nito. Nakatayo si Charles sa balkonahe ng hotel,
nakatingin sa abalang daloy ng mga tao sa ibaba at nag-text sa kanyang asawa. Iniisip kong bumili ng bahay dito. Ano sa tingin mo? Sa ibang sulok ng lungsod, si Sofia at ang kanyang mga kaibigan ay nag-enjoy sa local beer at nagpaplano para bukas, isang biyahe sa Palawan. Ang sikat ng araw ay nagniningning sa tubig ng El Nido, Palawan, kung saan ang mga limestone na bundok ay umaangat mula sa asul na dagat na parang isang buhay na pinta. Si Sofia Reyes at ang kanyang grupo ng American Elite mula sa Los Angeles ay umalis sa Maynila ng maaga sabik para sa biyahe na tinatawag niyang paglalakbay sa paraiso. Samantala, si Charles Hamilton, ang milyonaryo mula sa New York, ay nasa isa ring marangyang yacht, dahan-dahang dumadaan sa mga kakaibang isla. Ang dalawang grupo, kahit na hindi pa nagkakakilala, ay malapit ng mabighani ng kagandahan ng Pilipinas sa mga paraan na hindi nila inaasahan. Nakatayo si Sofia sa deck ng bangka. Ang kanyang buhok ay lumilipad sa maalat na hangin ng dagat. Itinuro niya ang mga batong natatakpan ng lumot at sinabi sa kanyang mga kaibigan, "Nakikita niyo ba? Ito ang dahilan kung bakit sinabi ko na kailangan ninyong pumunta sa Palawan. Ang lugar na ito ay hindi lang maganda, parang ibang mundo ito." Ang movie star, na sanay sa mga malalaking scene sa Hollywood, ay kinuha ang kanyang telepono at kumuha ng 360-degree na video. "Kailangan makita ito ng direktor ko," sabi niya. "Kailangan nating gumawa ng pelikula rito, napaka-perpekto." Ang fashion designer naman ay nagsimula ng mag-sketch ng mga ideya para sa isang collection na inspirasyon ng turquoise na kulay ng dagat at ang kakaibang hugis ng mga bato. "Tatawagin ko itong Palawan Mirage," pahayag niya. Nagniningning ang mga mata. Nang mag-angkla ang kanilang yacht malapit sa Kayangan Lake sa Coron, inanyayahan ang buong grupo na tuklasin ang loob ng kuweba at ang lawa. Nang pumasok sila sa malawak na espasyo, hindi maitago ni Sofia ang kanyang pagkamangha. "Nakapunta na ako sa Grand Canyon. Nakita ko na ang mga pyramid sa Egypt," sabi niya. Ngunit ang lugar na ito ay parang isang lihim na itinago ng kalikasan sa loob ng milyon-milyong taon. Inanaan ko. Ang tour guide, isang binata na nagngangalang Ben, ay nagkuwento sa kanila tungkol sa alamat ng Palawan, tungkol sa mga diwata na nagpoprotekta sa lupain. Ang kuwento ay puno ng tula na nagpatahimik sa grupo, nakikinig na parang mga bata na nahuhumaling sa mga kuwentong bayan. "Hindi lang ako nagtutour," bulong ng fashion designer kay Sofia. "Pakiramdam ko ay nabubuhay ako sa isang alamat, Amamuno. Ama, Milangawa." Samantala, sa yacht ni Charles, nag-enjoy siya sa isang baso ng puting alak, hindi iniiwan ang tanawin sa harap niya. "Nagyachting ako sa Mediterranean, nakita ko na ang fjord sa Norway," sabi niya sa yacht manager. "Ngunit ang lugar na ito ay may isang bagay na mahiwaga na hindi ko maiwasang tingnan." Ngumiti ang manager at iminungkahi na subukan niya ang kayak upang makalapit sa maliliit na isla. Sa una, nag-aalangan si Charles. Bihira siyang gumawa ng ganoong bagay. Ngunit pumayag siya. Nang sumagwan siya sa tahimik na tubig, naramdaman ni Charles ang kapayapaan na bihira niyang makita sa kanyang abalang buhay. Isang kawan ng seabird ang lumipad sa itaas at hindi sinasadyang tumawa siya. Parang bumata siya ng ilang dekada. "Kailangan ko itong gawin ng mas madalas," sabi niya, puno ng kasabikan. Tanghali, nag-angkla ang yacht ni Charles sa isang maliit na cove kung saan inanyayahan siyang tikman ang isang sariwang seafood lunch. Ang mga malalaking lobster, matatabang oyster at steamed grouper ay inihain sa mesa kasama ang isang plato ng inihaw na tuna at kinilaw. "Kumain na ako ng seafood sa pinakamamahaling restaurant sa mundo," sabi ni Charles. Ngunit ang ulam na ito ay hindi lang masarap, may kaluluwa ito. Ang chef, isang nasa edad na lalaki na may mabait na ngiti, ay nagkuwento na ang lahat ng seafood ay nahuli kaninang umaga ng mga lokal na mangingisda. Tumango si Charles, naramdaman ang katapatan sa bawat ulam, bawat kuwento. Kasabay nito, nag-enjoy din ang grupo ni Sofia sa isang lunch sa kanilang yacht. Ngunit may iba silang karanasan, isang quick cooking class na itinuro ng chef ng bangka. Natuto silang gumawa ng kinilaw at sinugbang isda. Ang movie star, na hindi sanay sa pagluluto, ay nalito habang sinusubukan niyang hiwain ang sibuyas na nagpatawa sa buong grupo. "Sumusumpa ako, kung magagawa ko ito,
Magbubukas ako ng Filipino restaurant sa Los Angeles, pahayag niya na may mantsa ng langis pa rin ang kamay. Si Sofia, na nakatayo sa tabi, ay tumawa lang. Kalma lang, mahihilig ka rin sa pagluluto ng Pilipino. Pagkatapos ng tanghalian, ang dalawang grupo, kahit nasa dalawang magkaibang yacht, ay nagkaroon ng pagkakataong maranasan ang isang espesyal na aktibidad, pagbisita sa isang fishing village sa Palawan. Si Charles, nang sumakay sa isang maliit na bangka patungo sa village ng Busuanga, ay namangha sa simple ngunit makulay na buhay ng mga tao. Ang mga bahay ay nakalutang sa tubig, ang mga bata ay naglalaro sa mga bangka, at ang mga babae ay sumasagwan ng may nagniningning ng ngiti. Isang dalaga na nagngangalang Nena ang sumagwan ng bangka ni Charles at nagkuwento sa kanya tungkol sa buhay sa Palawan, kung paano nabuhay ang kanilang pamilya rito sa loob ng 3 henerasyon. Wala kaming gaanong pag-aari, pero masaya kami, sabi ni Nena. At si Charles, na nagmamay-ari ng 12 dosenang real estate sa buong mundo, ay hindi sinasadyang nakaramdam ng kaunting inggit sa kasiyahang iyon. Ang grupo ni Sofia, nang dumating sa isa pang fishing village, ay nahila rin sa palakaibigang kapaligiran. Inanyayahan silang sumali sa mga mangingisda sa paghila ng lambat. Isang karanasan na nagpatawa at nagpasigaw sa grupo habang sinisikap nilang hindi mahulog ang lambat sa tubig. Hindi ko pa ito nagawa kailanman, sigaw ng fashion designer, basang-basa ang buhok ngunit nakangiti pa rin. Nakatayo si Sofia sa isang gilid, kinukunan sila ng video at sinabi, "Ito ang dahilan kung bakit mahal ko ang Pilipinas." Ang lugar na ito ay hindi lang nagpapakita sa iyo ng kagandahan, nagpaparamdam din sa iyo na kabilang ka rito. O ba, B.I.T.O. Nang lumubog ang araw, sina Charles at ang grupo ni Sofia ay nakatayo sa deck, nakatingin sa pulang araw na unti-unting lumulubog sa likod ng mga limestone na bundok. Si Charles, hawak ang baso ng alak, ay nagsabi sa manager, "Naglakbay ako sa buong mundo, ngunit ngayon, pakiramdam ko ay nabuhay talaga ako." Si Sofia, sa kabilang yacht, ay bumulong sa kanyang kaibigan, "Sa tingin ko, kailangan nating manatili ng mas matagal sa Pilipinas. Hindi pa tayo pinapayagan umalis ng lugar na ito." Alasa, Yungpon, Alendas. Ang pulang sikat ng araw ay sumikat sa mga palayan sa Vigan, kung saan ang dilaw na liwanag ay dahan-dahang tumama sa makitid na kalsada na sementado at ang mga lumang bubong. Pagkatapos ng emosyonal na paglalakbay sa Palawan, lumipad si Sofia Reyes at ang kanyang grupo ng American Elite mula sa Los Angeles patungong Lawag at nagbiyahe patungong Vigan, ang lumang bayan na tinawag na pamana ng perlas ng Pilipinas. Samantala, si Charles Hamilton, ang milyonaryo mula sa New York, ay kararating lang din, pinili ang Vigan bilang susunod na hinto sa kanyang paglalakbay upang tuklasin ang bansa. Ang dalawang grupo, kahit na hindi pa alam ang pag-iral ng bawat isa, ay malapit ng mahila sa isang mundo na puno ng kulay, kung saan ang bawat sulok ng kalye, bawat tao ay nagkukuwento ng mga istorya na hindi nila maiwasang pakinggan. Inakay ni Sofia ang kanyang grupo sa lumang bayan ng Vigan nang lumubog ang araw, ang oras kung kailan nagsimulang lumiwanag ang mga makukulay na parol na ginagawang isang nagniningning na pinta ang buong bayan. "Tingnan ninyo," sigaw niya, itinuro ang mga hanay ng parol na nakasabit ng mataas, ang liwanag ay tumatama sa mga lumang dilaw na pader. Ang movie star, na sanay sa mga ilaw ng entablado ng Hollywood, ay hindi mapigilan ang pagkuha ng mga larawan. "Wala pa akong nakitang lugar na kasing ganda nito," sabi niya. "Parang isang pelikula, pero totoo." Ang fashion designer naman ay nagsimula ng magsulat ng mga ideya para sa isang bagong collection, inspirasyon ng mga makukulay na parol at ang mga disenyo ng mga lokal na tela. "Kailangan kong manatili rito ng kahit isang buwan," pahayag niya, hawak ang isang maliit na paper lantern na binili niya sa isang street stall. Huminto sila sa isang maliit na kainan malapit sa Vigan, kung saan inirerekomenda ng mga lokal na subukan ang bagnet, isang sikat na deep-fried crispy pork belly ng Vigan. Nang iabot ang plato ng bagnet kasama ang malutong na balat, manipis na hiwa ng baboy, sariwang gulay, at isang kaunting maasim na sarsa, tumahimik ang buong grupo, tanging ang tunog lang ng pagmuya at ang pagsisiyap ang naririnig. "Hindi ko maintindihan kung bakit napakasarap ng ulam na ito," sabi ng movie star. "Simplang, pero hindi ako mapigilan sa pagkain."
Tumawa si Sofia at kinuwento sa kanila ang pinagmulan ng bagnet, kung paano naimpluwensyahan ang ulam na ito ng kultura ng Ilocano. Ang bawat pagkain dito ay isang kuwento, sabi niya, at ang grupo ay tumango, nararamdaman ang lalim sa bawat kagat. Samantala, si Charles, pagkatapos magpahinga sa isang marangyang resort malapit sa dagat, ay nagpasya na tuklasin ang vegan sa umaga sa pamamagitan ng bisikleta, isang ideya na noong una ay inakala niyang kakaiba para sa isang tulad niya. Ngunit nang magbisikleta siya sa mga kalsada ng nayon na may lilim ng kawayan, sa mga palayan at mga lumang bahay na may bubong, nakaramdam siya ng kalayaan. Nagmaneho ako ng mga Rolls-Royce, ngunit ngayon, ang bisikleta na ito ang nagpapasaya sa akin, sabi niya sa kanyang tour guide, isang dalaga na nagngangalang Minda. Ngumiti si Minda at kinuwento sa kanya ang tungkol sa buhay sa vegan, kung paano pinananatili ng mga lokal ang kanilang tradisyon kahit na nagbabago ang mundo. Nakikinig si Charles. Pakiramdam niya ay nakakonekta siya sa isang bagay na mas malaki na higit pa sa $1,000,000 na kontrata na karaniwan niyang pinipirmahan. Tanghali, huminto si Charles sa Bernay Pottery sa vegan kung saan inanyayahan siyang sumali sa isang pottery session kasama ang mga artisan. Sa una, gusto lang niyang manood, ngunit nang umupo siya sa harap ng umiikot na mesa, ang kanyang kamay ay nalubog sa luwad at hindi sinasadyang nahila siya sa gawain. Isang matandang artisan, si Tatang Nardo, ang nagturo kay Charles kung paano hubugin ang isang maliit na banga habang nagkukuwento tungkol sa 500 taong kasaysayan ng Brunei. Ang bawat produkto ay nagdadala ng kaluluwa ng gumawa nito, sabi ni Tatang Nardo. At si Charles, kahit na medyo baluktot ang banga na ginawa niya, ay nakaramdam ng pagmamalaki na parang isang bata. Dadalin ko ito sa New York, tumawa siya, at sasabihin ko sa lahat na ginawa ko ito sa vegan. Kasabay nito, ang grupo ni Sofia ay sumali sa isang parole-making workshop sa isang craft shop sa lumang bayan. Sa ilalim ng pagtuturo ng isang artisan na nagngangalang Aling Cora, natuto silang tiklupin ang kawayan, idikit ang tela, at palamutihan ang mga makukulay na parol. Ang fashion designer, na sanay sa modernong makinarya, ay hindi maitago ang kanyang paghanga sa kasanayan ni Aling Cora. Ginagawa niya ang lahat sa pamamagitan ng kamay, ngunit kasing eksakto ng isang makina, sabi niya, sinisikap na tiklupin ang isang kawayan na hindi pa rin niya nagagawa ng tama. Ngumiti si Aling Cora at nagkuwento na natutunan niya ang craft mula sa kanyang lola at ang bawat parol ay isang regalo na nagdadala ng pag-ibig. Ang movie star, kahit na medyo baluktot ang parol na ginawa niya, ay masiglang isinabit ito at nagpahayag, ilalagay ko ito sa sala ko upang maalala ang vegan. Kinahapunan, hindi sinasadyang nagkita ang dalawang grupo sa Kalye Crisologo, ang pangunahing kalye ng vegan. Nakatayo si Charles sa gilid, nakatingin sa mga kalesa na dumadaan, pakiramdam niya ay may kakaibang kapayapaan. Si Sofia at ang kanyang mga kaibigan ay nasa kabilang dulo, sumakay sa isang kalesa at nag-enjoy sa mga ilaw. Gusto kong bumalik dito taon-taon, bulong ni Sofia habang nakatingin sa mga lumang bahay. Ang movie star na nakatayo sa tabi niya ay nagbiro. Gusto kong makakuha ng role sa isang pelikula tungkol sa vegan. Tumawa ang buong grupo, ngunit alam ng lahat na sila ay lubos na nasakop ng vegan. Nang lumubog ang gabi, nagpasya si Charles na tawagan ang kanyang asawa, puno ng kasabikan ang boses. Mahal, ang vegan ay isang perlas. Iniisip kong mamuhunan dito marahil isang maliit na hotel upang mapanatili ang kagandahang ito. Sa ibang sulok, si Sofia at ang kanyang mga kaibigan ay nasa isang maliit na bar, nag-enjoy sa cocktail na gawa sa lokal na basi at nagpaplano para sa susunod na destinasyon, Cebu, ang lungsod ng kasaysayan at lechon. Ang araw ay sumikat sa Bohol, kung saan ang manipis na ulap ay dahan-dahang yumayakap sa mga lumang bubong ng mga simbahang bato at ang mga burol. Pagkatapos ng mga araw na puno ng pagkamangha sa kagandahan ng vegan, lumipad si Sofia Reyes at ang kanyang grupo ng American Elite mula sa Los Angeles patungong Bohol, ang lugar na inilarawan niya bilang ang puso ng kasaysayan at kalikasan ng Pilipinas. Kasabay nito, si Charles Hamilton, ang milyonaryo mula sa New York, ay kararating lang din sa Bohol
Sabik na tuklasin ang isang lugar na narinig niyang nagdadala ng dignidad at lalim. Ang dalawang grupo, kahit na hindi pa nagkakakita, ay malapit ng mahila sa isang paglalakbay kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagtatagpo na nagpapahanga sa kanila at nagpaparamdam sa kanila ng lalim ng bansa. Inakay ni Sofia ang kanyang grupo sa Blood Compact Shrine sa Bohol, ang makasaysayang lugar kung saan ang mga Pilipino at Espanyol ay gumawa ng isang alyansa. Nang pumasok sila, hindi napigilan ng grupo ang pagkamangha sa kasaysayan ng lugar. Parang pumapasok ako sa isang history book. Sigaw ng movie star, hindi mapigilan ang pagkuha ng mga larawan. Ang fashion designer, na sensitibo sa detalye, ay nabighani sa mga makasaysayang monumento. Ang kulay na ito, ang pagiging sopistikado na ito, sabi niya. Gusto kong gumawa ng isang collection na inspirasyon ng Bohol. Oh, Ola. Sila ay ginabayan ng isang guide na nagngangalang Leo, isang lokal na naglakbay sa kanila sa mga lumang simbahan at nagkuwento ng mga istorya tungkol sa kultura ng Bohol. Ang Bohol ay hindi lamang kasaysayan, sabi ni Leo sa malalim na boses. Ito ay tungkol sa kung paano namin pinananatili ang kaluluwa ng aming mga ninuno. Nang marinig ang kwento tungkol sa mga makasaysayang bayani, hindi maitago ni Sofia ang kanyang paghanga. Lumaki ako sa Amerika, ngunit ngayon, pakiramdam ko ay mas malapit ako sa aking pinagmulan, sabi niya sa kanyang mga kaibigan. Ang movie star, na hindi gaanong interesado sa kasaysayan, ay kinailangang umamin. Hindi ko kailanman naisip na ang isang lugar ay maaaring maging kasing ganda at magpapaisip sa akin ng ganito. Samantala, pumili si Charles ng ibang paraan upang tuklasin ang Bohol, isang Lobok River Cruise. Nang dumaan ang bangka sa tahimik na tubig, namangha siya sa tanawin sa magkabilang pampang. Ang mga luntiang puno, ang mga lumang bahay, at ang mga lokal na dahan-dahang naglalakad sa tabi ng ilog. Nag-boat trip ako sa Paris, sabi ni Charles sa kanyang kasama, isang matandang lalaki na nagngangalang Lolo Pilo. Pero ang lugar na ito ay may kapayapaan na hindi ko pa nakita kahit saan. Ingkongkan, yung takto. Ngumiti si Lolo Pilo at nagkuwento kay Charles tungkol sa mga lokal na awitin ng Bohol kung paano ginagamit ng mga tao ang musika upang ipahayag ang kanilang pasasalamat sa kalikasan. Si Charles, na hindi madaling maging emosyonal, ay hindi sinasadyang humingi ng isang awitin. Nang marinig ang malambing na boses ni Lolo Pilo, sinabayan ng tunog ng tubig, nakaramdam si Charles ng hindi maipaliwanag na emosyon. Kailangan kong i-record ito, sabi niya. Kaya sa tuwing naaalala ko ang Bohol, mapapakinggan ko ulit. Tanghali, hindi sinasadyang nagkita ang dalawang grupo sa isang sikat na restaurant sa Bohol kung saan inanyayahan silang tikman ang Boholano Feast. Ang mga ulam ay inihanda na parang mga artwork, lechon Cebu, kinilaw, at matamis na leche flan. Si Charles, na nakaupo sa isang sulok, ay hindi makapaniwala na ang maliliit na ulam ay maaaring magdala ng ganitong kalalim na lasa. Kumain na ako sa 3-star na Michelin restaurant, sabi niya sa waiter. Ngunit ang pagkain na ito ay hindi lang masarap, isa itong karanasan. Ang waiter, isang dalaga na nagngangalang Liza, ay ngumiti at nagkuwento na ang mga ulam ay ginawa ayon sa mga sinaunang resipe nang may matinding atensyon sa detalye. Tumango si Charles, naramdaman ang pag-aalaga sa bawat plato ng pagkain. Sa tabi ng mesa, ang grupo ni Sofia ay nag-enjoy din sa bawat ulam. Ang movie star, na mahilig kumain, ay hindi mapigilan ang pagsubok sa bawat ulam. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Tumawa siya, pero sa tingin ko, naubos ko ang isang buong buffet. Ang fashion designer ay nabighani sa presentasyon ng pagkain sa mga plato na may masalimuot na disenyo. Kailangan kong magdala ng isang set ng mga plato na tulad nito pabalik sa Amerika, sabi niya. Magmumukhang isang palasyo ang kusina ko. Tiningnan ni Sofia ang kanyang mga kaibigan at tumawa. Pinabaliw na kayo ng Bohol, hindi ba? Kinahapunan, nagpasya si Charles na bumisita sa Baclayon Church kung saan nabighani siya sa tahimik na espasyo. Isang guide ang nagkuwento sa kanya tungkol sa kasaysayan ng simbahan at ang mga kwento ng pananampalataya. Hindi lang kayo nagtatayo ng mga simbahan, sabi ni Charles. Lumilikha kayo ng mga lugar na nagpapaisip sa mga tao tungkol sa buhay. Huminto siya sa harap ng isang luma,
huminga sa matamis na amoy ng insenso at hindi sinasadyang naisip na maglaan ng mas maraming oras para sa pamilya sa halip na sa trabaho. Ang grupo ni Sofia naman ay sumali sa isang tinikling Filipino traditional dance performance sa gabi sa tabi ng Lobok River. Nang marinig ang masiglang tugtog at makita ang mabilis na galaw ng mga mananayaw, tumahimik ang buong grupo, nalulula sa poetic na espasyo. Hindi pa ako nakarinig ng musikang tulad nito, bulong ng movie star. Gusto kong umiyak pero hindi ko maintindihan kung bakit. Nakatayo si Sofia sa tabi, hinawakan ang kamay ng kanyang kaibigan. Iyan ang buhol, hinahawakan nito ang iyong puso nang hindi mo nalalaman. Nang lumubog ang gabi, nakatayo si Charles sa tabi ng ilog, nakatingin sa mga ilaw na nagniningning mula sa mga bangka sa malayo. Nag-text siya sa kanyang asawa, "Ang buhol ay isang tula, mahal. Gusto kong bumalik tayo rito ng magkasama." Sa isang bangka, si Sofia at ang kanyang mga kaibigan ay nagtataas ng baso ng lokal na alak, nagpaplano para sa susunod na destinasyon, Cebu City, ang lungsod na hindi natutulog. Ang nagniningning na ilaw mula sa mga naglalakihang gusali sa Cebu City ay nagliliwanag sa buong kalangitan nang lumubog ang gabi. Ang lungsod na ito, na may masiglang ritmo ng buhay at sumasabog na enerhiya, ay ang susunod na hinto ni Sofia Reyes kasama ang kanyang grupo ng American Elite mula sa Los Angeles. Pagkatapos ng mga araw na nababalutan sa poetic na kagandahan ng buhol, sabik silang tuklasin ang isang modernong Pilipinas kung saan ang nakaraan at ang hinaharap ay nagtatagpo. Kasabay nito, si Charles Hamilton, ang milyonaryo mula sa New York, ay kararating lang din sa Mactangan Cebu International Airport, handa na maranasan ang lungsod na narinig niyang hindi natutulog. Ang dalawang grupo, kahit na hindi pa nagkita, ay malapit ng mahila sa isang ipu-ipo ng damdamin. Ipinapashock sa kanila ng Cebu City sa isang ganap na kakaibang paraan. Sinimulan ni Sofia at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang paglalakbay sa Cebu Business Park, ang masiglang sentro ng Cebu. Nang lumabas sila sa kanilang 5-star na hotel, agad silang nahila sa abalang daloy ng mga tao, ang mabilis na pag-ikot ng mga taxi at jeepney, at ang musikang nagmumula sa mga bar sa tabi ng kalsada. Ito ang New York ng Asya, sigaw ng movie star. Nagniningning ang mga mata nang makita niya ang mga neon sign at ang mga mararangyang tindahan ng fashion. Ang fashion designer, na pamilyar sa mga shopping capital tulad ng Rodeo Drive, ay hindi mapigilan ang pag-akit ng Ayala Center kung saan pumasok siya sa isang tindahan na nagbebenta ng modernong Filipiniana na may innovative na disenyo. "Tingnan ninyo ang mga damit na ito," sigaw niya. Hawak ang isang Filipiniana na gawa sa silk na may burda ng gumamela. "Kailangan kong magdala ng kahit 3 set pabalik sa Los Angeles. Tradisyonal at trendy ito. Intanto si." Tumawa si Sofia at inakay ang grupo sa isang sikat na rooftop cafe kung saan maaari nilang tanawin ang buong Cebu City mula sa itaas. Mula sa rooftop, ang nagniningning na ilaw ng lungsod ay walang katapusan. Ang grupo ay nagtaas ng baso ng cocktail na gawa sa tropikal na prutas at nag-enjoy sa sariwang lasa. "Uminom ako ng cocktail sa Miami, sa Dubai," sabi ng movie star, ngunit ang baso na ito ay may isang bagay na napaka-Pilipino. Nawe, S. Ang waiter, isang binata na nagngangalang Marco, ay ngumiti at ipinaliwanag na ang cocktail ay ginawa gamit ang sariwang mango juice at isang kaunting lokal na mint. Ang maikling kwento na ito ay nagpasaya sa buong grupo at agad na nagsulat ng note ang fashion designer. "Kailangan ko ng isang perfume scent na inspirasyon ng Cebu. Marahil isang kombinasyon ng mango at mint. Mansona." Samantala, pumili si Charles ng ibang paraan upang tuklasin ang Cebu, isang paglalakad sa paligid ng Mango Avenue sa gabi. Sa una, medyo nag-aalangan siya nang makita niya ang maingay na dami ng tao, ngunit nang pumasok siya sa isang maliit na bar kung saan ang isang lokal na banda ay tumutugtog ng mga rock cover na puno ng enerhiya, hindi sinasadyang sumayaw siya. "Hindi ko inaasahan na tatayo ako rito, sa ganitong edad, sa gitna ng isang kalye sa Pilipinas," tumawa siya, sinabi sa kanyang tour guide na nagngangalang Rico. Si Rico, isang tunay na Cebuano, ay inakay si Charles
upang subukan ang isang malamig na San Miguel beer kasama ang isang plato ng inihaw na squid. Hindi ito 5-star na pagkain, sabi ni Rico, ngunit ito ang kaluluwa ng Cebu. Humigop si Charles ng beer at tumango. Tama ka, kung minsan, ang mga simpleng bagay ang nagpapasaya sa akin. Kinabukasan ng umaga, nagpasya si Charles na bumisita sa Carbon Market, isang simbolo ng Cebu. Nang pumasok siya sa abalang palengke, namangha siya sa pagkakaiba-iba ng mga paninda. Mula sa mga bungkos ng sariwang gulay, mga stall ng tropikal na prutas, hanggang sa mga kuwadra na nagbebenta ng tela at handicraft. Isang nagtitinda na nagngangalang Aling Sita ang nag-alok sa kanya na tikman ang isang matamis na mango. Kainin mo, kuya, ang mangga na ito ang pinakamasarap, sabi niya nang may nagniningning ng ngiti. Si Charles, na sanay sa mga mararangyang supermarket sa Amerika, ay nagulat sa pagiging palakaibigan at katapatan ni Aling Sita. Bibili ako ng isang basket ng mangga, sabi niya, at sa tingin ko, kailangan kong matutunan kung paano kumain ng mangga tulad ng mga Pilipino. Tumawa si Aling Sita, binalot ang mangga para sa kanya at binigyan pa siya ng isang maliit na santol. Si Charles, hawak ang bag ng prutas, ay pakiramdam niya ay nakakita siya ng isang kayamanan. Kasabay nito, ang grupo ni Sofia ay nag-explore sa Colon Street, ang pinakalumang kalye sa Pilipinas. Sila ay nahila sa abalang kapaligiran ng Chinatown. Ang mga stall ay puno ng hopia, siopaw, at mga street food tulad ng pansit canton na nagpahirap sa grupo kung saan magsisimula. Ang movie star, na mahilig sa pagkain ng Asia, ay huminto sa harap ng isang stall na nagbebenta ng siopaw, kumagat at napasigaw. Sumusumpa ako, maaari akong manirahan dito para lang kumain ng siopaw araw-araw. Inakay ni Sofia ang grupo sa isang maliit na milk tea shop, kung saan sinubukan nila ang pearl milk tea na gawa sa tunay na oolong tea. Ang fashion designer ay humigop at nagpahayag, kailangan kong magbukas ng isang milk tea chain sa Beverly Hills. Mababaliw ang mga Amerikano sa bagay na ito. Kinahapunan, hindi sinasadyang nagkita ang dalawang grupo sa Casa Gorordo Museum, isang makasaysayang palatandaan ng Cebu. Si Charles, nang pumasok sa loob ng sinaunang bahay, ay hindi napigilan ang paghanga sa kasaysayan ng Pilipinas na ikinuwento ng guide. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang gusali, sabi niya. Ito ay isang saksi sa isang matatag na bansa. Studs. Si Sofia at ang kanyang mga kaibigan ay nasa ibang sulok, nakikinig din sa mga makasaysayang kaganapan na nauugnay sa bahay. Hindi ko kailanman naisip na magiging emosyonal ako sa isang lugar na tulad nito, sabi ng movie star. Ngunit ang Cebu ay nagpapagana sa akin na matuto pa ng mas marami. Nang lumubog ang araw, nakatayo si Charles sa balkonahe ng hotel, nakatingin sa abalang daloy ng trapiko sa ilalim. Tumawag siya sa kanyang asawa. Ang Cebu ay isang sariwang hangin, mahal. Sa tingin ko, kailangan nating bumalik dito taon-taon. Sa ibang rooftop bar, si Sofia at ang kanyang mga kaibigan ay nagtaas ng baso, nagpaplano para sa huling destinasyon, Iloilo, ang lungsod ng mga nakangiting tao. Ang pulang araw ay sumikat sa malawak na palayan sa Iloilo, kung saan ang mga kanal ay nagniningning na parang mga silk ribbon na paikot-ikot sa mga masaganang taniman ng prutas. Pagkatapos ng mga masiglang araw sa Cebu, lumipad si Sofia Reyes at ang kanyang grupo ng American Elite mula sa Los Angeles patungong Iloilo, sabik na tuklasin ang isang simpleng Pilipinas kung saan ang ilog at ang mga tao ay nagtatagpo. Kasabay nito, si Charles Hamilton, ang milyonaryo mula sa New York, ay kararating lang din sa Iloilo, handa na maranasan ang isang lupain na narinig niyang kaluluwa ng pagiging simple. Ang dalawang grupo, kahit na hindi pa nagkakita, ay malapit ng mahila sa isang paglalakbay na puno ng damdamin, kung saan ipapamangha sila ng Iloilo sa pamamagitan ng katapatan at malinis na kagandahan. Inakay ni Sofia ang kanyang grupo sa Iloilo River, kung saan sumakay sila sa isang motorized boat upang tuklasin ang Iloilo River Esplanade, isang natatanging simbolo ng Iloilo. Nang dumaan ang bangka sa ilog na puno ng bangka, kasama ang mga nagtitinda na nakasabit ng prutas, gulay, at mga mainit na mangkok ng lapas batchoy sa dulong bahagi ng bangka, hindi maalis ng grupo ang kanilang mga mata. Tingnan ninyo,
Sigaw ng movie star, itinuro ang isang matandang babae na mabilis na sumasagwan ng bangka. Ang bangka ay puno ng pinya. Ang tanawin na ito ay mas maganda kaysa sa alinmang movie set na nakita ko. Ang fashion designer, na sanay sa mga mararangyang shopping mall, ay nabighani sa kasiglahan ng palengke. Kumuha siya ng 12-dosenang larawan at sinabi, "Kailangan ko ng isang koleksyon na inspirasyon ng mga kulay ng lugar na ito, mula sa dilaw ng pinya hanggang sa berde ng dahon ng saging." Isang nagtitinda, isang bata na nagngangalang Elsa, ang sumagwan ng bangka at inalok ang grupo na tikman ang isang baso ng buko juice na ginawa mismo sa bangka. "Inumin ninyo, masarap iyan." Ngumiti ang bata. Ang baso ay may mga kumikinang napatak ng tubig. Humigop si Sofia at nag-enjoy. Buko juice sa ilog, sa gitna ng palengke. Hindi ko kailanman naisip na mararanasan ko ito. Ang movie star, pagkatapos inumin ang kanyang buko juice, ay nagpahayag, "Sasabihin ko sa lahat sa Hollywood ang tungkol dito. Isang baso ng buko juice sa bangka sa gitna ng ilog. Sino ang maniniwala?" Tumawa ang buong grupo at ang bata, kahit na hindi niya naiintindihan ang lahat ng Ingles, ay tumawa rin na lumikha ng isang nakakainit na sandali sa pagitan ng mga dayuhan. Samantala, pumili si Charles ng ibang paraan upang tuklasin ang Iloilo, isang biyahe sa bisikleta sa mga kalsada ng nayon. Nang magbisikleta siya sa mga palayan, sa mga taniman ng manggo at langka, nakaramdam siya ng kapayapaan na hindi niya kailanman nakita sa mga mararangyang resort. "Akala ko ang Pilipinas ay Manila at Cebu lang," sabi niya sa kanyang tour guide na nagngangalang Jun. "Ngunit ang lugar na ito ay parang ibang mundo, totoo at malapit." Ngumiti si Jun at inakay si Charles upang huminto sa isang taniman ng prutas kung saan inanyayahan siya ng isang magsasaka na nagngangalang Tatay Isko na tikman ang isang matamis na guyabano. "Kainin mo, kuya, prutas namin iyan," sabi ni Tatay Isko, may maligayang boses. Kumagat si Charles sa guyabano at hindi maitago ang kanyang pagkamangha. "Wala pa akong nakain na kasing sariwa nito, parang kinuha mula sa paraiso." Tanghali, inanyayahan si Charles sa isang farmhouse upang tikman ang isang Ilonggo feast. Sa mesa ay may mga simpleng ulam, lapaz batchoy, pansit molo, at malutong na talong. "Kumain na ako sa mga mararangyang restaurant sa buong mundo," sabi ni Charles sa may-ari ng bahay. "Ngunit ang pagkain na ito ay nagpaparamdam sa akin na parang nasa bahay ako." Ang may-ari ng bahay, isang matandang babae na nagngangalang Nanay Lita, ay nagkuwento na ang lahat ng sangkap ay galing sa kanilang hardin, mula sa isda hanggang sa gulay. Tumango si Charles, naramdaman ang katapatan sa bawat ulam at hindi sinasadyang naisip na imbitahan ang kanyang pamilya rito upang maranasan din ito. Kasabay nito, ang grupo ni Sofia ay nag-enjoy din sa isang tanghalian sa isang farmhouse sa Iloilo. Nang iabot ang malalaking plato ng pansit molo at lumpia, hindi mapigilan ng grupo ang kanilang pagsisiyap. Ang movie star, na hindi sanay sa pinirito, ay kumain ng lumpia kasama ang gulay at isinausaw sa sarsa. "Hindi ko alam kung ano ang nangyayari," tumawa siya, "pero sa tingin ko, nahulog na ako sa lumpia." G1, 1914. Ang fashion designer ay nabighani sa paraan ng paggamit ng mga tao ng dahon ng saging upang balutin ang pagkain. "Maganda at eco-friendly ito," sabi niya. "Kailangan kong dalhin ang ideyang ito sa Amerika." Tiningnan ni Sofia ang kanyang mga kaibigan at tumawa lang. "Pinabaliw na kayo ng Iloilo, hindi ba?" Kinahapunan, hindi sinasadyang nagkita ang dalawang grupo sa isang banda kawayan performance, isang uri ng tradisyonal na musika ng Pilipinas. Nakaupo si Charles sa ilalim ng bubong ng isang farmhouse, nahila sa malambing na himig ng kawayan at ang mga emosyonal na boses. "Hindi ko naiintindihan ang mga salita," sabi niya sa kanyang tour guide. "Ngunit nararamdaman ko ang damdamin sa bawat nota." Si Sofia at ang kanyang mga kaibigan ay nasa ibang hanay, tahimik na nakikinig. Ang movie star, na sanay sa mga malalaking concert, ay bumulong. Ang musikang ito ay parang nagkukuwento nang hindi ko kailangang intindihin ang wika. Tumango si Sofia, pakiramdam niya ay ipinagmamalaki niya ang kultura ng kanyang bayan. Nang lumubog ang araw, nakatayo si Charles sa tabi ng ilog, nakatingin sa mga bangka na puno ng prutas na dumadaan. Tumawag siya sa kanyang asawa.
Ang Iloilo ay isang regalo, mahal. Gusto kong bumili ng lupa rito para lang magtanim at mamuhay ng dahan-dahan. Sa ibang sulok, si Sofia at ang kanyang mga kaibigan ay sumakay sa bangka, nagpaplano na bumalik sa Pilipinas. Hindi pa natin nakikita ang lahat, sabi ni Sofia. Marami pa ring tuklasin ang Pilipinas. Ang pulang sikat ng araw ay tumama sa mga ilog sa Iloilo, kung saan nag-enjoy si Sofia Reyes at ang kanyang grupo ng American Elite mula sa Los Angeles sa kanilang huling mga sandali sa Iloilo. Kasabay nito, si Charles Hamilton, ang milyonaryo mula sa New York, ay naghahanda na ring umalis sa Iloilo upang bumalik sa Maynila kung saan nagsimula ang kanyang paglalakbay. Ang dalawang grupo, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa mga makukulay na lugar ng Pilipinas, ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkalungkot. Ngunit bago umalis, mayroon pa ring ilang huling sorpresa ang Pilipinas na sapat upang mapanatili ang bansang ito sa kanilang mga puso magpakailanman. Inakay ni Sofia ang kanyang grupo sa isang nayon ng paghabi sa Iloilo, isang huling hinto bago bumalik sa Maynila. Nang pumasok sila sa weaving shop, namangha sila sa mga tela na hinabi ng kamay na may masalimuot na disenyo. Isang batang weaver na nagngangalang Mayet ang nag-alok sa grupo na subukan na maghabi ng isang maliit na bahagi ng tela. Ang movie star na hindi pa kailanman humawak ng loom ay nalito habang sinusubukang gumawa ng isang piraso ng tela ngunit tumawa ng malakas. Ito ang magiging pinakanatatanging regalo na dadalhin ko sa Hollywood. Ambo, uncommon, ambo. Ang fashion designer na may matalas na mata para sa estetika ay nabighani sa mga tradisyonal na disenyo sa tela. Kailangan kong makipagtulungan sa isang weaver dito, sabi niya. Ang mga disenyo na ito ay gagawa ng isang kamangha-manghang furniture collection. Tiningnan ni Sofia ang kanyang mga kaibigan at ngumiti. Binago na kayo ng Pilipinas, hindi ba? Mula sa batchoy hanggang sa paghabi, lubos na kayong nasakop. Jain, yo, go, and so. Si Mayet, ang weaver, ay nagkuwento sa kanila tungkol sa kung paano nabuhay ang weaving village sa loob ng daan-daang taon, tungkol sa mga mahuhusay na kamay na nagpapanatili ng tradisyon kahit na nagbago ang modernong buhay. Ang kanyang kwento ay nagpatahimik sa grupo, naramdaman ang pagiging matatag at pagmamalaki ng mga Pilipino. Hindi lang ako bumibili ng tela, sabi ng movie star habang hawak ang piraso ng tela na ginawa niya. Nagdadala ako ng isang bahagi ng kultura. Tumango si Sofia, pakiramdam niya ay ipinagmamalaki niya ang kanyang bayan higit kailanman. Bumili siya ng ilang tela, iniisip na ilalagay niya ang mga ito sa kanyang sala sa Los Angeles bilang isang paalala ng paglalakbay na ito. Samantala, bumalik si Charles sa Maynila upang tapusin ang kanyang biyahe. Nagpasya siyang gugulin ang huling araw sa isang lumang bayan sa labas ng Maynila, ang Taal Heritage Town. Nang pumasok siya sa tarangkahan, pakiramdam ni Charles ay bumalik siya sa nakaraan. Isang matandang babae na nagngangalang Lola Perla, ang may-ari ng isang lumang bahay, ang nag-imbita sa kanya na tikman ang suman at tsokolate. Maupo ka rito, kuya, sabi ni Lola Perla sa mainit na boses. Simple lang ang bahay ko, pero pinahahalagahan ko ang mga bisita. Umupo si Charles sa isang bamboo bench, humigop ng mabangong tsokolate, at hindi sinasadyang nakaramdam ng pambihirang kapayapaan. Nakatira ako sa 7-star na hotel, sabi niya kay Lola Perla. Ngunit ang sandaling ito, nakaupo rito kasama ka, ang bagay na maaalala ko magpakailanman. Nagkuwento si Lola Perla kay Charles tungkol sa kasaysayan ng bayan, kung paano pinananatili ng mga tao ang kanilang tradisyon. Nakikinig si Charles, naramdaman ang lalim ng Pilipinas, kung saan ang mga halaga ng pamilya at komunidad ay nananatiling sentro. Bumili siya ng isang bote ng lokal na suka mula kay Lola Perla at sinabi, "Dadalin ko ito sa New York at sa tuwing kakain ako, maaalala kita." Ngumiti si Lola Perla at nagpaalam sa kanya ng may pag-ibig. Nakatayo si Charles sa ilalim ng lilim ng isang lumang puno, tumawag sa kanyang asawa. "Mahal, ang Pilipinas ay hindi lang isang biyahe, binago ako nito. Babalik tayo kaagad." Kinagabihan, hindi sinasadyang nagkita ang dalawang grupo sa Ninoy Aquino International Airport habang naghahanda silang sumakay sa eroplano pabalik sa Amerika. Nakilala ni Sofia si Charles nang hawak niya ang isang maliit na bote ng suka at nagsimula silang mag-usap.
Pinabaliw ka rin ng Pilipinas, hindi ba? Tumawa si Sofia. Kinuwento ang kanyang paglalakbay mula Maynila hanggang Iloilo. Tumango si Charles, ibinahagi ang kanyang mga karanasan mula sa Intramuros hanggang sa Taal Heritage Town. Sumingit ang movie star na nakatayo sa tabi ni Sofia. Kumain ako ng sinigang, uminom ng buko juice at gumawa ng baluktot na pottery. Sa tingin ko, hindi na ako ang dating ako. Natawa ang buong grupo at si Charles, na karaniwang seryoso, ay tumawa rin. Sumasang-ayon ako. Ginawa ako ng Pilipinas na mamuhay ng iba mas mabagal at mas mapahalaga. Nang umalis ang eroplano, tumingin si Sofia sa bintana, nakita ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumalayo at nangako sa sarili na babalik siya, hindi lamang upang bisitahin ang kanyang bayan, kundi upang magdala pa ng mas maraming kaibigan dito. Si Charles, na nakaupo sa business class, ay binuksan ang kanyang telepono at tiningnan ang mga larawan na kinunan niya sa Vigan, Bohol at Iloilo. Ngumiti siya, iniisip na kumbinsihin ang kanyang board of directors na mamuhunan sa Pilipinas, hindi lamang dahil sa potensyal ng negosyo, kundi dahil gusto niyang maging bahagi ng bansang ito. Ang Pilipinas, kasama ang mga tapat na ngiti, masasarap na pagkain at malalalim na kuwento, ay hindi lamang naging isang destinasyon. Ito ay naging bahagi ng puso ng mga American elite, ang mga taong dating nag-iisip na nakita na nila ang buong mundo. Mula sa unang 5 minuto sa Naya hanggang sa huling mga sandali sa Taal Heritage Town o sa Iloilo River, pinabaliw sila ng Pilipinas sa pinakamagandang paraan, sa pamamagitan ng katapatan, kagandahan, at ang hindi mapigilang sigla ng buhay. Salamat sa inyong pagsama sa kuwentong ito, sa pagtuklas sa emosyonal na paglalakbay ng American elite sa Pilipinas. Kung nagustuhan ninyo ang mga kuwentong tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang hindi mapalampas ang mga susunod na video. Mag-iwan ng komento, ibahagi ang inyong mga saloobin, at sama-sama nating ikalat ang kagandahan ng Pilipinas sa lahat